Ang buhay daw ay parang turon. Minsan madulas hawakan, minsan sobrang tamis, umaapaw, at may pagkakataong akala mo sunog na. Yun pala, tama lang ang lutong. At kapag nakagat mo na ang para sa'yo, kahit mainit, hindi mo bibitawan. Hindi ako mahilig sa turon, hindi dahil ayaw ko, kundi dahil wala akong palaging barya. Pero nagbago ang lahat noong Martes ng hapon sa tapat ng eskinita malapit sa simbahan, kung saan nakapwesto ang pinakagwapong tindero sa balat ng lupa. Si Emerson. Literal na sikat siya. Hindi dahil artista level ang mukha niya, kahit oo naman, kundi dahil kapag yung turon niya ang niluto, pati ang hangin umaamoy karamel. "Kuya, pabili 2 turon po," sigaw ng customer sa harap ko, habang ako tuloy ang titig sa nagtitinda. Puti yung t-shirt, rolled sleeves, pawi sa sentido, at may maliit na talsik ng asukal sa may dulo ng ilong niya. Parang sinabuyan ng kislap ang muka. "Boss, order?" tanong niya sa akin. Napakurap ako. "Ha? Oo, 1 turon." Wika ko naman. Tumango siya tapos ngumiti. Yung ngiti na parang tinunaw ang brown sugar sa kawali. Bigla akong kinabahan. Paano kung umutot ang puso ko sa excitement? Sinabayan pa niya ng, "Dagdagan ko ng pulot, sir?" Wika niya. Pulot? Oo." Wika ko naman. At etong heartbeat ko, dumadoble. At ang nasabi ko pa, "Sige, go." Habang niluluto niya yung turon, hindi ako nakaiwas tumingin sa paraan ng galaw ng kamay niya. Yung magaan, pero sigurado, parang hindi lang turon ang hinahawakan niya, pati pagkakataon. Inabot niya sa akin yung turon, mainit, literal. Pero bago ko pabitawan, napasabi ako ng, "Ay, ang init." At ang sabi naman niya, "Ako na nga hawak." Grabe. Kung pwede lang, pati sa puso ko na rin. Tumingin siya sa akin seryoso pero may ngiting nakangiti lang. At ang sabi pa niya, "Masarap yan pag hindi minamadali." Tumango ako pero feeling ko hindi turon yung tinutukoy niya. Habang kumakagat ako, sabi ko sa sarili ko, "Lord, kung ito po yung plot twist sa life ko, paki-slow motion naman next time." At ito, ngumiti siya ulit at doon ko nakuha yung sagot. Hindi ako mahilig sa turon. Mahilig ako sa turon niya at sa nagtitinda. Hindi ko alam kung turon magnet na ba ako o si Emerson magnet na ang buhay ko basta kinabukasan. Wala pa mga plano, nandun na ulit ako sa eskinita. At syempre andun siya, nakatayo sa likod ng kawaling malaki, hawak ang sandok na parang pinanganak na accessory niya. Paglapit ko, napansin ko agad, may bagong karatulang nakasabit sa harap ng pwesto niya. "Ingat, mainit, baka umibig." Binasbasan ba tong karatula o binenless permit para umatake sa mga tulad ko? Ngumiti siya pagkakita sa akin. "Sir, babalik-balik ah." Wika niya.
At ako naman, feeling reporter. Field research quality control. Wika ako. Tumaas yung kilay niya, sabay tawa. Ganun. Ilan po ang kukunin nyo para sa thesis nyo? Wika niya. Isa lang, baka kasi bumagsak ako kapag sobrang tamis. Smooth daw, pero sa loob-loob ko napalunok ako kasi siya yung matamis na delikado. At ito, inabot ko yung turon. Siyempre, mainit na naman. At siyempre, automatic na niya na sinalo yung kamay ko bago ko pa mabitawan. Sinabi ko na sa'yo eh. Ako na yung hahawak. Wika niya. Hindi ko alam kung normal service ba yun o personal care program para sa akin lang. Habang hawak niya yung turon para sa akin, nagtanong ako. Bakit mo ginagawa to araw-araw? Hindi siya sumagot agad. Tiningnan niya muna yung nangingintab na mantika sa kawali na para bang doon niya hinuhugot ang kwento. At ang sabi niya, dati kasi yung tatay ko, siya yung nagturo sa akin na magluto. Turon din yung tinda namin dati. Sabi niya, hindi daw pagkain ang binebenta namin. Kwento. Wika niya. At ito napatigil ako. At ang sabi ko, kwento? At ito tumango siya. At ang sabi naman niya, bawat bumibili may pinagdadaanan yan. Yung iba masaya, yung iba gutom, yung iba malungkot. Kaya dapat pag kumagat sila, may dahilan silang mapangiti kahit saglit. Wika pa niya. At eto, tiningnan ko siya nang mas malalim pa sa kawali ang hugot. At ang tanong ko, ikaw, anong dahilan mo bakit mo patuloy na niluluto ito? Gumiti lang siya, yung ngiti na hindi pang display, yung may pinanggagalingan. At ang sabi niya, para pag may dumaan na tao na kailangan maalala na may tamis pa ang buhay, maabutan ko siya. At ito, hindi ako nakasagot. Hindi dahil wala akong sasabihin, kundi dahil ako yun. Ako yung dumaan at inabutan niya. Bigla siyang napatingin sa hawak niyang turon. Uy, baka lumamig. Sayang yan. Wika niya. At eto, natawa ako. Hindi lalamig to, may heater eh. Wika ako naman. Tinaasan niya ulit ang kilay. At ang sabi pa niya, anong heater? At eto, tinuro ko siya. At ang sabi ko, ikaw. Natigilan siya, sandaling tahimik, tapos bigla siyang tumawa ng malakas. Yung tawang totoo, maluho, parang walang bentang problema. Grabe ka pala. Wika niya. Nagkibit balikat ako sabay ngiti. At ang sabi ko naman, sabi mo nga, kwento eh. E di sisimulan ko na yung akin. Napahinto siya. Sumeryoso ng konti. Tapos, bumuga ng ngiti na malumanay. Sige, basta ako. Tutuloy ako hanggang dulo yan. Wika niya. At sa unang pagkakataon, napil kong hindi turo ng kwento, kundi kami. Kung kahapon nabighani ako sa tindi ng ngiti ni Emerson, ngayon, naintindihan ko na bakery pala ang puso ko at siyang asukal na hindi pwedeng bawasan sa recipe. Pagdating ko sa pwesto niya, wala pa siya. May kawali, may mesa, may saging, pero wala yung bituin sa gitna ng kalsada. Napansin ng kasama niyang tindera ng kwek-kwek na balisa ako. Si Emerson, nasa likod, inaayos yung LPG. Sandali lang yun.
Yumakong ako, pero ang totoo, para akong saging na nakalimutang ibalot sa lumpia wrapper. Nakalantad ng kaba. Maya-maya lumabas na siya. May dumi ng uling sa pisngi, gulo ang buhok, at may maliit na gasgas sa kamay. At ewan ko ba, pero mas lalo siyang gumwapo. "Oh, nandito ka na agad," sabi niya sabay puna sa likod ng palad niya. Oo. Baka kasi may pre-upgrade today eh." Banat ko sabay turo sa turon. Ngumiti siya. At sabi niya, "Pre-upgrade? Pwede. Saging, sago o saya?" Wika niya. Napating siya sa akin. Parang may lihim na tumama sa puso niya. Habang hinihintay ko maluto yung order ko, may lumapit na bata. Nakapunit na tsinelas, may hawak na baryang-barya. "Kuya, kulang po ng piso." Mahina nitong sabi. Walang tanong, walang alinlangan. Kumuha agad si Emerson ng turon at iniabot sa bata, tapos ginulo ang buhok nito. "Libre na. Basta bukas mag-aaral ka ha." Wika ni Emerson. Ngumiti yung bata na parang nanalo sa loto. Sabay takbo papalayo. Hawak ang turon na parang trophy. Tahimik akong napatitig sa kanya. Yung klase ng tahimik na hindi awkward. Yung humahanga. At ang tanong niya sa akin, "Bakit?" At ang sagot ko, "Wala. Ang galing mo lang magmahal ng hindi mo kakilala." Natigilan siya tapos tumingin siya sa kawali, kunyari hindi apektado. At ang sabi niya, "Hindi pagmamahal yun. Turon lang yun." Umiling ako. Inabot ang turon na binigay niya sa akin. At ang sabi ko, "Hindi. Para sa akin iba yung lasa." Napabuga siya ng hangin, parang nahuli sa sariling sikreto. Kung nagbibiro ako, Ogie," mahina niyang sabi. Lumapit ako, konti lang, sapat para marinig niya, sapat para maramdaman niya na seryoso ako. "Masaya ako kahit biro, basta galing sa'yo." Boom! Parang pumutok ang mantika. Hindi siya nakasagot. Ako rin, wala nang follow-up. Pero habang kinakagat ko yung turon at habang nakatingin siyang nakakunot ang noo na parang may iniisip na malaking bagay, na-realize ko, hindi pag-ibig ang mabilis. Ang mabilis, simula lang. Ang tunay, pinapainit dahan-dahan hanggang sa tamang lutong. Tumawa ako para pagaanin ng paligid. "O siya, Kuya Chef, bukas ulit ha. Research continues." Wika ko. Ngumisi siya pero may kakaiba sang ngisi. Yung tipong hindi na ako random customer. Karakter na ako sa kwento niya. At habang papalayo ako, narinig ko siyang sumigaw. "Hoy, huwag kang absent bukas ha." Hindi ako lumingon. Tinaas ko lang yung kamay ko na parang sinasabing hindi ako mawawala. Hindi na. May mga araw na bigla na lang malinaw ang mga bagay. Hindi dahil pinag-isipan mo, kundi dahil nararamdaman mo na. At yung araw na yon, ganun na ganun ang tama ko kay Emerson. Pagdating ko sa pwesto niya, tahimik, walang pila, walang banat, walang biro. Nakaupo siya sa maliit na bangko, hawak ang sandok pero wala sa kawali ang tingin niya. Nasa malayo. Lumapit ako.
Uy, may strike ba ng turon onion ngayon? At ang tahimik mo. Wika ko. Hindi siya agad sumagot. Tumingin muna siya sa akin ng diretso at walang filter. Ogi, naniniwala ka ba sa mga bagay na dumadating kahit hindi mo hinahanap? Napakurap ako. Ano to? Questionnaire o existential crisis? At ito umiling siya. Natawa ng konti pero may bigat sa mga mata. At ang sabi niya, kasi ganito hindi ko alam kung dati saging, asukal, mantika. Yun lang yung kaya kong kontrolin pero bakit biglang parang may iba na palang sumisingit sa recipe? Sa isip ko, patay. Ako yung sumisingit. Ito umupo ko sa bangko sa tabi niya. Hindi sobrang lapit, hindi sobrang layo, sakto lang. At ang sabi ko, baka kasi may recipe na pag hindi mo sinunod, hindi naman sisira. Pero mas pasasarapin. Hindi siya sumagot agad. Kumuha siya ng saging, binalot niya sa lumpia wrapper, sabay nilagay sa kawali. Tingnan mo to, sabi niya habang nakatingin sa pagpariprito. Pag sobrang bilis, hirap balutin. Pag sobrang bagal, sumisipsip ng mantika. Pag sakto, malutong sa labas, malambot sa loob. Wika niya. Parang tao rin? Sabi ko naman. Oo, parang tao rin. Ulit niya. At ito, tahimik ulit. Pero alam mo yung klase ng tahimik na hindi empty. Yung tahimik na may sinasabi na hindi binibigkas. Hindi ko kinaya. May gusto ka bang itanong sa akin? Wika ko. Tinignan niya ulit ako ng diretso at nagtanong siya sa akin. Bakit bumabalik-balik ka? Hindi ako nag-isip. Hindi ako huminga ng malalim. Sinabi ko lang yung pinakatotoo. Para tikman kung pareho pa rin ang lasa o mas matamis pa. Ang hirap i-describe nung sumusunod ng ngiti niya. Hindi siya maingay, hindi rin sobrang laki. Pero yung ngiting inaamin ang hindi kayang aminin ng bibig. Tumayo siya, kinuha yung bagong prito na turon. Inalog-alog para lumamig at inabot sa akin. Huwag mong madaliin. Hindi pa to handa. Tinaas ko yung kilay ko. At ang sabi ko pa, pati ba ikaw? Hindi siya lumingon pero nakita ko yung dulo ng labi niya nang ngumiti. Lalo na ako, bulong niya. At syuta, biglang uminit lalo kaysa sa bagong prito na turon. Habang kumakagat ako, sumandal ako sa mesa niya at sabi ko, take your time, di naman ako nagmamadali. Tapos tumingin ako sa kanya, seryoso, pero soften yung ngiti. Hintayin ko na maluto ka. Wika ko pa. Napapikit siya saglit, parang tinablan. Tapos mahinang tumawa at umiling. Huwag ka masyadong poetic. Ogi, baka hindi ko kayanin. At ito, ngumiti ako pabalik. Wala ka naman palang talagang balak tumakbo. At sa isang segundo, niyayakap ng usok ang turon at naramdaman kong hindi pa man ready sabihing tayo. Alam naming papunta na kami doon. Kung may isang bagay akong natutunan kay Emerson, hindi siya mabilis magsalita pero mabilis magparamdam. Hindi dramatic pero ramdam ang lalim. At ngayong araw, parang may nag-iba sa timpla ng hangin. Pagdating ko sa pwesto niya, may bago na namang karatula. Turon, hindi nagmamadali, hindi umaatras.
Napangiti ako sa karatula. Abala siya sa pagbabalot pero pag angat niya ng tingin niya, hindi yung casual na, "Uy, andyan ka." At ang salubong niya, kundi yung tingin na parang hinihintay ka niya pero kunwari hindi. "Oh, order?" Tanong niya pero may ngiti sa boses. Isa yung extra sweet, yung nakakalunod," wika ako. "Yung turon ba o yung tendero?" Wika naman niya. Gagi. First time niya ako banatan ng ganun. Natawa ko ng malakas at ang sabi ko, "Hoy, Emerson, plot twist ba to?" Nagkibit balikat siya habang nagharap ng saging. Sabi mo kasi, sisimulan mo yung kwento mo. Di, tinutulungan na kitang isulat." Napahawak ako sa dibdib ko na parang nasaktan kunwari. At ang sabi ko, "Delikado ka na ha." At ang sabi naman niya, "Mas delikado ka." Grabe, nakakatunaw siya. Mas mabilis pa sa asukal sa kawali. Habang piniprito niya yung turon, may dumaan na 2 senior citizen. Naghihintay ng tricycle. Kita yung pagod na at uhaw pa. Wala siyang salita. Kumuha siya ng 2 bottled water sa ilalim ng mesa at iniabot sa kanila. "Pahinga po muna kayo," sabi niya. Nakita kong kumislap yung mata ng matanda. Parang ang liit na bagay pero sobrang laki ng dating. Pagbalik niya sa pwesto, tahimik ako, nakatingin lang. "Ano na naman yung tinitingnan mo?" tanong niya. Umiling ako pero ngumiti. Wala. Niisip ko lang yung mga taong nagpapainit ng mantika. At may taong nagpapainit ng puso. Wika ako. Natigilan siya pero hindi umiwas. At sa unang pagkakataon, hindi siya nagtago sa salita. Hindi siya nag-joke at hindi umiwas. "Pogi," mahina niyang sabi, halos kinain ng usok ng turon ng boses niya. Kung sakaling may isang tao na willing antayin ako hanggang sa hindi na ako takot sumugal. Sa tingin mo, magiging tanga ba ako kung susubukan ko? Hindi ako huminga ng malalim. Hindi ako kumurap. Hindi ako nagpaligoy-ligoy. Umahon ako sa katotohanan. At ang sabi ko, "Depende." At ito, tumaas ang kilay niya. "Depende saan?" wika niya. "Kung ako yung taong susugal ka." Natahimik ang mundo. Wala ko narinig kundi yung mantikang kumukulo pero parang hindi na yun mantika. Puso namin yun. At pagkatapos ng ilang segundo, tumango siya. Isang tango lang, mahina pero malinaw. Hindi siya sigurado sa lahat pero sigurado siyang gusto niyang subukan. At ayun ang simula. Walang fireworks, walang sigaw, walang love confession na bongga pero may desisyon. Habang inaabot niya yung turon ko, sabi niya, "Dahan-dahan lang tayo." Pero sabay. Kinuha ko yung turon, mainit pa. Tiningnan ko siya ng diretso. At ang sabi ko, hindi ako bibitaw habang may hawak ako. Ngumiti siya at sa unang pagkakataon, hinayaan niya. Pag may tamang oras, lahat kusang luluwag, kusang iinit, at kusang dadampi sa puso. At si Emerson, siya na ata ang pinaka-timing ko na ayaw kong pakawalan. Maaga akong dumating sa eskinita. Akala ko, ako yung nauna, hindi pala. Nandun na siya. Nakaupo sa pwesto niya, nakaayos ang lamesa, bagong linis ang kawali,
at may 2 turon ng nakabalot sa serbyetes. Para kanino? Tanong ko. Para sa ating 2. Wika naman niya. Bakit parang may ceremony? Bungad ko sabay tawa. Tumingin siya sa akin tapos bahagyang ngumiti. Yung ngiting hindi biro, hindi banat, kundi totoo. Kasi may graduation, sagot niya. Kanino? Tanong ko naman. Sa atin, wika niya. Napakunot ako ng noo. Napangiti, napakahamot ng ulo. Graduate sa ano? Tanong ko ulit. Inabot niya sa akin yung turon. At ang sabi niya, sa kaba, sa pakyut, sa paikot-ikot na salita. Nag-init bigla yung tenga ko. At ang sabi ko, ano na tayo ngayon? Freshman sa pag-ibig? At ito tumawa siya, yung tawang malaya, hindi nagtatago. At ang sabi niya, pwede basta ikaw yung kaklase ko. Grabe. May ubo ba siya o roller coaster yung lumalabas sa bibig niya? Naupo kami sa gilid ng tindahan niya. May kumagat ng turon. Tumulo ang pulot, medyo napaso ang dila, pero hindi namin binawi. Sabi ko habang ninunguya, kala ko love story to. Bakit parang cooking show? At sumagot siya ng diretsa sa mata ko. Kasi di ba, Ogie, hindi naman kailangan ng sobrang drama para maging totoo. Minsan sa simpleng kagat, malalaman mo kung dito ka ba, uuwi palagi. Natahimik ako. Hindi dahil wala akong sagot, kundi dahil siya na yung sagot. Ikaw, uuwi ka ba sa akin? Tanong ko sa kanya. Ngumiti siya, hindi mabilis, hindi mabagal, sakto lang. Kung may turon sa panaginip ko, ikaw yun lagi. Wika niya. Gagi. Pag-ibig pala yung tira-tira niyang asukal sa kawali. Natawa ako at umiling na lang habang ramdam ang init sa puso ko. Sige, magtayo tayo ng tindahan. Sa hinaharap. Ha? Turon at itlog na maalat. Ikaw nagluluto, ako taga-serve. Tapos sabay tayo upo paggabi. Wika ako. At ang sabi niya, deal. At doon ko nakuha yung lesson. Ang pag-ibig hindi minamadali. Hindi pinipilit. Hindi tinatakbuhan. Niluluto, inaantay, at sinasaluhan. At kung may tamang tao, hindi mo kailangan sumigaw. Hindi mo kailangang manalo sa papogihan. Kailangan mo lang magpakita at manatili. Tumayo siya, pinunasan ng kamay sa apron tapos lumapit sa tabi ko. Ogie, alam mo, yung karatula ko na ingat, mainit, baka umibig. Wika niya. Oo. Wika ko naman. Humakbang siya paharap. Nasa pagitan na namin yung amoy ng saging at asukal at pagkakataon. Huwag ka na mag-ingat. At doon hindi na ako napaso. Doon ako napahupa. Ang turon, hindi hinahabol. Inaantay itong uminit sa sariling oras. At kapag handa na, kusa itong hahawak ng puso. At tulad ng pag-ibig, hindi mo kailangang madaliin. Hindi mo kailangang ipilit. Dahil kapag tama, mananatili. Kapag totoo, hindi iinit, kundi iilaw. At kung ako si Ogie at siya si Emerson, ang ending namin, hindi. At ang wakas, kundi. Araw-araw, may bagong simula.
Pero simula ng habang buhay nilang merienda. Sana'y nagustuhan niyo ang aming kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig.